Ryan Spry, sina Kyle at Ryan ay dalawang magkapatid na pinagbuklod hindi lang ng dugo, kundi pati na rin ng dilim na bumabalot sa kanilang paningin. Lumaki sila sa isang maliit na bahay sa Bago City, sa tabi ng nagbubulungan na ilog. Bagaman pareho silang bulag mula pagkabata, hindi ito naging hadlang upang mamuhay sila ng may kabuluhan at pag-asa. Si Kyle, ang nakatatandang kapatid, ay masigla at punong-puno ng kuryosidad. Ang kanyang ngiti ay nakakahawa at ang kanyang tawanan ay nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Si Rhea naman, na mas bata, ay may kalmadong pag-uugali at matalas na pandinig. Siya ang gumagabay kay Kyle sa kanilang paglalakbay sa mundo, hawak ang kamay nito habang tinatahak ang mga daan. Araw-araw sinasanay nila ang kanilang ibang pandama. Nakikinig sila sa huni ng mga ibon, sa pag-agos ng tubig sa ilog, at sa boses ng mga taong dumadaan. Natutunan nilang kilalanin ang bawat bagay sa pamamagitan ng pagdama sa tekstura at hugis nito. Ang kanilang mundo ay hindi nakikita, ngunit napakayaman sa mga tunog, amoy, at pakiramdam. Ang konsyerto ni Maestro Soliman isang araw, nabalitaan nila na may darating na isang sikat na musikero sa kanilang bayan. Si Maestro Soliman ay kilala sa kanyang kakayahang gumawa ng musika na nakapagpapagaling ng puso. Nais ni Kyle na marinig ito, kaya't naglakas loob silang humingi ng tulong upang makapunta sa konsyerto. Naglakad sila ng matagal, gabay ang bawat tunog at amoy. Nang makarating sila, nadama nila ang init ng maraming tao. Ang boses ni Maestro Soliman ay bumalot sa kanilang pandinig. Ang bawat nota ay tila yumakap sa kanilang kaluluwa, nagbibigay ng kakaibang ginhawa at pag-asa. Sa sandaling iyon, nadama ni Kyle at Ryan na hindi mahalaga ang kanilang kawalan ng paningin. Ang musika ay nagbigay sa kanila ng paningin, isang paningin na nararamdaman sa puso. Ang pagtatatag ng sining ng puso, naalala ni Kyle at Ryan ang bawat nota ng tugtugin ni Maestro Soliman. Naisip nila na kung ang musika ay nakapagbigay sa kanila ng paningin sa puso, marahil ay kaya rin itong ibahagi sa iba. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay at ilang kaibigan, nagtatag sila ng isang maliit na sentro ng sining na tinawag nilang Sining ng Puso. Ito ay isang lugar kung saan ang mga taong may kapansanan, lalo na ang mga bulag, ay maaaring matuto ng musika at iba pang sining na gumagamit ng iba pang pandama. Si Kyle ang naging masigasig na taga-organisa, samantalang si Rhea naman ang nangunguna sa pagtuturo ng musika. May dumating ding dayuhan, si Ginoong David, isang propesor ng musika na nakarinig ng kanilang kwento. Nagbigay siya ng donasyon at nagboluntaryong magturo na lalong nagpaunlad sa sentro. Ang bagong mundo ng teknolohiya, Sining ng Puso Online. Sa patuloy na paglago ng Sining ng Puso, naghanap sina Kyle at Ryan ng bagong paraan upang maabot ang mas maraming tao. Dito pumasok ang ideya ng paggamit ng teknolohiya. Sa tulong ni Ginoong David at ng ilang volunteers, natuto silang gumamit ng screen readers sa mga smartphone at computer. Matagumpay nilang naitatag ang Sining ng Puso Digital Harmonia, isang online platform para sa mga workshop at tutorials. Lumawak ang kanilang abot sa buong mundo at nakita nila kung paano binuksan ng teknolohiya ang isang bagong mundo para sa mga may kapansanan. Pagsali sa Global Visionaries Network, ang tagumpay ng Sining ng Puso Digital Harmonia ay humantong sa isang imbitasyon mula sa Global Visionaries Network, GVN, isang internasyonal na online community ng mga leader na may kapansanan sa paningin. Naging malaking pagtuklas ang GVN para kina Kyle at Ryan. Natutunan nila ang iba't ibang paraan ng paggamit ng assistive technology at estratehiya para sa advokasya. Sa kanilang karanasan sa GVN, napagtanto nila ang pangangailangan para sa inklusibong teknolohiya. Nagsimula silang makipag-ugnayan sa mga tech companies, nagbibigay ng feedback at suhestyon upang mapabuti ang accessibility ng mga produkto.
Ang pagbabalik ng nawawalang kuya sa gitna ng kanilang abala, isang hindi inaasahang email ang dumating mula sa isang nagpakilalang Aljon Cruz, ang kanilang matagal nang nawawalang kuya. Si Aljon, na isang visually impaired din ngunit may bahagyang paningin, ay muling nakasama ang kanyang mga kapatid. Matapos ang bagyo na naghiwalay sa kanila noong bata pa, napadpad siya sa ibang bayan. Natuklasan niya ang Sining ng Puso, Digital Harmonia, sa pamamagitan ng isang podcast. Naging emosyonal ang muling pagkikita. Niyakap ni Aljon ang misyon at nagboluntaryo na tumulong sa sentro, lalo na sa pamamahala ng mga outreach program. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo at ang kanilang kwento ay naging simbolo ng pag-asa. Ang pamana at ang tinig ng 101.1 Blind FM, lumipas ang mga taon. Si Kyle ay ikinasal at nagkaroon ng sariling pamilya, gayon din si Rayyan. Si Kuya Aljon naman ay nagkaroon ng sariling negosyo ngunit nanatiling malapit sa kanila. Patuloy na lumago ang Sining ng Puso, pinamamahalaan na ng kanilang